yung music mo ba, you would say na acoustic ba or you would say na parang ba to? I rather call it ano po, like fusions. Kasi po, ako po in like, my stream is acoustic po. Pero nag-explore po ako gusto ko po yung may mga combinations. Like, yung sinulat ko pong song, yung Honey Under the Moon, parang acoustic R&B siya. So, nung during The Voice din po, nag-reggae din po ako. Parang reggae acoustic yung Baby Love Your Way. And some, parang, dun sa Chasing Pavements po, parang soul acoustic po siya. Ganun. So, parang ganun po yung dating ng style ko po. Ganun. Yung mga songs sa album, sino namili doon? At saka paano yung career na Runaway? Sino actually, paano lahat yung songs? Apo, nag-meet po kami ng NCA. Doon po sa list po ng songs. Napag-decide po na magbigay daw po ako and magsasuggest din po sila. Then sabi ko po, sige okay lang. And then yung nag-meet na po kami, pick songs po talaga. Yung mga gusto ko rin pong songs. Yun po yung talagang... So most of the songs? Apo. And yung sa Runaway po, na-pick po namin siyang single ko kasi actually po dun sa album, sa mga cover songs ko po dun, ang pinakagusto ko yung Runaway. Favorite song ko po kasi ito. And iba po yung treatment ko sa song. Talagang hindi siya like yung pagkaka-flow ng version ng the chorus. Bale po, yun sa akin, like, acoustic po talaga siya. Parang country style acoustic po yun. Sino gumawa ng arreglo? It's, ano po, nag-suggest po ako, and then, nilapatan po ni Sir Ferdinand, ano po, member po ng ano dati, ng True Faith. Mike, I would dare ask this question. How do you handle... How dare you? How dare you? How do you handle, probably like if you're going to be compared to someone else, not necessarily probably a star or a singer, maybe an ordinary person. Paano kung hindi ko compare po? Yes. How do you handle that? Kamukha pa lang gano'n. Not necessarily pwedeng kamukha, pwedeng boses. How do you take those feels? For me po, siguro... Kung ako may ginagaya, siguro compliment, ganun po. Kasi may nag-idolize ko siguro, ganun. Pero kung may kapareho ko siguro na ganun, siguro coincidence lang po siguro yun. Like, kung i-handle ko siya, okay lang, ganun. Parang, ganun pa rin po. Okay lang. Okay. So you managed to be on top 4 sa The Voice. What are the useful tips that you've gotten from the 4 coaches? And what are those from each of the coaches? Each of the coach? Na ina-apply mo na ngayon? Una po kay Coach Apple po. Kahit na hindi po namin sila coaches, may times kasi na nakakasama po namin backstage, yun. Parang nag-ano lang na, like meron po kaming prod na magkasama ni Coach Apple. Sabi niya, if hindi masyadong palasayaw, ganun, parang just feel the stage, ganun. Parang huwag kang ma-awkward, ganun. So yun po yung mga ina-apply ko lagi every performance ko. Pagtapos ko ng stage, you have to own the stage, walang kaba, mag-enjoy ka, ganun po. Tapos kay Sarah, kay Coach Sarah po, for me siguro wala naman po na-advise sa akin si Coach Sarah. Pero for me po, siguro pag nakikita ko siya, inspiration po, gano'n. Kailangan mo ng inspiration ka pag nag-perform ka. Every song na Sarah, I love your ways. Ano po? Lagot ka sa nene. Kaya mo i-handle ka yun. Yun na yung Anyway. yung kay Coach Thea naman po, ano po, like, ano siya hindi siya, like yung payo talaga. Ang naituro niya po sa akin yung, ano po kami, re-rehearse. Like, sabihin, magtitip siya ng ganito gawin mo, ganito, para okay, para hindi ka mahirapan. Ganun po si Coach Thea. Parang nanay po siya yung dating niya sa amin lahat. Tapos, kay Coach Bambo naman po, ang pinaka tumatak po sa akin na sinabi niya,
perform ka lang na yung ikaw, yung mag-enjoy ka, tapos, ano naman eh, music is for ears, not for eyes. Maybe playing instruments, ganun is for eyes also, pero at the end of the day, katenga pa rin yung ko.